Marami sa inyo siguro ang nakapanood na ng mga kamakilang larawan ng paglapag ng Mars rover. Mahirap na magpalapag ng mga spacecraft sa Mars, pero mas mahirap pa ang magpadala ng mga tao sa kalawakan at higit na mahirap pa ang ligtas na maibalik sila pabalik sa Earth. Ang matinding radiation, kawalan ng oxygen at tubig, paglabas sa gravity ng Earth, at muling pagpasok sa atmosfera ay ilan sa mga pinakamapanganib na nagpapasobrang delikado ng biyahe sa kalawakan. Ngayon, imagine mo na lang ang saklaw ng isang trahedya kung may aksidenteng mangyari sa gitna ng napakalawak na espasyo. Buhay ng tao ang nakataya at maaari silang mawala magpakailanman sa kalawakan. At muntik na itong mangyari halos kalating siglo na ang nakalipas noong April 1970 sa misyon ng Apollo 13. Ang sumunod dito ay isang kakaibang kwento ng tibay ng loob ng tao, kwento ng matatag na determination, mabilisang pagkamalikain at talagang hindi matinag na paninindigan. Isang totoong pangyayari na pwedeng ituring na kasing intense ng mga sci-fi thriller na napapanood mo sa sine. Kaya naman kung handa ka nang malaman kung paano sila nawala sa kalawakan, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Noong unang bahagi ng 1960s, talagang tila nauungusan ng Soviet Union ng Amerika sa space race. Sila ang unang nagpadala ng aso sa kalawakan at kasunod dito, isang tao na si Yuri Gagarin. Dahil dito, hinamon ni US President John F. Kennedy ang Amerika na abutin ng pinakamataas sa layunin, ang magpadala ng tao sa buwan bago matapos ang dekada. Natupad ang pangarap na yun ng unang tumapak si Neil Armstrong sa buwan noong July 20, 1969 sa misyon ng Apollo 11. Bago ito, nauna nang lumipad ang mga misyon ng Apollo 7, 8, 9, and 10, subalit wala ni isa sa mga yun ang aktwal na lumapag sa ibabaw ng buwan. Sa Apollo 13, layunin ng NASA na mapalapag ang mga astronaut sa Frau-Mauro area ng buwan, isang lugar na mas mahirap dahil sa geological struktura na pinaniniwalaang nabuo dahil sa tama ng isang asteroid. Ang Apollo 13 spacecraft ay mayroong tatlong pangunahing bahagi. Ang Cone Ship Command Module na kung saan mananatili ang tatlong astronaut sa loob ng halos buong biyahe. Ang Spider-like Lunar Module na magdadala sa dalawa sa kanila papunta sa ibabaw ng buwan. At ang Service Module, isang malaking silindrong may pangunahing makina at mga tangke ng oxygen. Habang nasa misyon, ang Service Module ay mag-orbit sa buwan at muling sasama sa capsule na iiwan ng Lunar Module matapos ang paglalakad sa ibabaw ng buwan. Lahat ng ito ay kailangang sabay-sabay at eksaktong mangyari at pinapatakbo ng dalawang guidance computers, isa sa Orbiting Command Module at isa sa Lunar Module. Katulad ng mga naunang misyon, tatlong lalaki ang bumubuo sa crew. Si James Lovell, isang mission commander, ama ng 4 at veteranong astronaut. Si John Swigert, Command Module pilot, pinalit sa huling sandali matapos ma-expose sa tigdas ang urinal na piloto. At si Fred Days, Lunar Module pilot, isang baguang astronaut na iniwan pansamantala ang asawa at 3 anak sa Earth. Sa kabila ng kahalagahan ng misyon, kakaunti lang talaga ang interes ng publiko noong April 11, 1970. Nang lumipad ang Apollo 13, eksaktong 2:37 PM Eastern Time. Ayon sa plano, sa loob ng 3.5 araw, tatapak na sila sa buwan. Pero marahil dahil sanay na ang mundo sa mga nakaraang matagumpay na misyon, parang wala nang gaanong excitement. Pati nga ang live broadcast ng crew habang papunta sa buwan ay hindi na pinansin ng mga major TV networks. Subalit 10 minutes lamang matapos ang broadcast, isang pangyayaring ikinagulat ang mundo ang nangyari. Sa mga sandaling yon, maayos pa ang lahat. Habang bumubiyahe sa bilis sa 40,000 km bawat oras, isinagawa ng crew ang 180-degree turn upang ikabit ang lunar module at iwan ang main rocket na nagdala sa kanila sa kalawakan at diretso na silang pupunta sa buwan. Lahat ay maayos ayon sa mga communicator mula sa lupa. At ayon mismo kay Joe, ang capsule communicator matapos ang 46 hours at 43 minutes, kami ay naboboring na dito sa lupa. Subalit ang hindi nila alam, ilang metro lamang sa ilalim ng kanilang kinaupuan, may mga basag na kable malapit sa isang lubang madaling magliyab na tangke ng oxygen. Pagkalipas ng halos 55 hours at 46 minutes, kakatapos lang ng TV broadcast na kung saan si Fred Days, ang baguan ay nagbibiro sa kanyang mga kasamaan. Paborito niyang pindutin ang repressurization valve na gumagawa ng malakas na kalabog sa loob ng sasakyan. Sa puntong yon, nasa 322,000 kilometers na sila mula sa Earth, 4/5 bahagi ng biyahe papunta sa buwan. Doon binuksan ni John Swigert ang mga fans ng tangke ng oxygen ng 1 at 2 sa service module. At sa hindi inaasahang pagkakataon, na-expose ang mga sirang kable at sumabog ang tank number 2 ng malakas. Nagkatinginan silang tatlo, inakalang biro na naman ito ni Freddy's, pero sa pagkakataong ito, pare-pareho silang nagulat at napatigil. Ayon dito, Houston, we have a problem here. Ito ang mga sikat na salitang binigkas si Mission Commander James Lovell nang iulat niya sa Mission Control lang nangyayari. Samantala dito sa Earth, hindi makapaniwala ang Mission Control sa mga nakikita nila sa mga indicator. Ipinapakita ng mga warning light na 2 sa 3 fuel cells ng spacecraft ay hindi na gumagana. Ito ang pangunahing pinagmumulan ng kuryente ng buong spacecraft. Napagtanto rin nila na ubos na ang laman ng isang tangke ng oxygen at ang ikalawang tangke naman ay mabilis nang nauubos.
Nagpapanik na ang mga engineer sa mission control at pilit nilang hinahanap kung ano ang nangyayari. Hindi sila makapaniwala at imposibleng magkaroon ng ganitong karaming sabayang sira. Dahil kung totoo yun, malamang patay na ang mga crew. I was thinking that it was solvable, and then I was coming to the conclusion that I couldn't solve it. That wasn't a good feeling. Subalit sa ikinabigla ng lahat ng mission control, nakumpirma sa loob lang ng ilang minuto na totoong may matinding pagkasira. At nang lumingon si James Lovell sa kalawang bintana ng capsule, nakita niyang may gas na tumatagas palabas at yun ang oxygen mula sa huling natitirang tangke. Doon nila napagtanto na malaki talaga ang kanilang problema. Subalit yung mangha-mangha, hindi sila nagpapanik at alam nilang wala yung matutulong. At ayon pa mismo kay Lovell, we never panicked, and the fact is we could have bounced off the walls for about 10 minutes, and when we finished we'd be back where we started from. Habang pinapanood nila ang mahalagang oxygen na unti-unting nawawala, napagtanto nilang mawawala na rin ang natitirang fuel cell. At ang ibig sabihin, wala na silang kuryente, wala ng ilaw at wala ng tubig. At sila ay nasa 200,000 miles o mahigit 320,000 kilometers ang layo sa Earth na mabilis pang lumalayo sa maling direksyon. Ang paglapag sa buwan ay hindi na posibleng mangyari. Ang unang kailangan nilang gawin ay itama ang kanilang trajectory dahil nalihis sila sa maling direksyon dahil sa pagsabog. Kung hindi yun maaayos, maaari pa rin silang umikot sa paligid ng buwan, subalit pagbalik, hindi na nila tatamaan ng Earth. Habang unti-unting lumilitaw ang sakuna, sinisimulang iulat ang mga news network ang mga nangyayari. From ABC News Space Headquarters, there has been an emergency in the flight of Apollo 13. Some kind of explosion occurred in the spacecraft's main engine. Buong mundo na ang nakatutok kasama na ang mga pamilya ng mga astronaut na nag-aalala sa lupa. Ayon pa mismo sa anak ni James Lovell, you know, my dad's never coming back. I'm never going to see my dad again. And you know, he's basically, you know, I basically felt at that point that he was dead. Wala nang propulsion mula sa sira nilang service module, kaya 1 oras at 29 seconds matapos ang pagsabog, nag-decide ang mga engineers ng mission control na gamitan ng lunar module bilang lifeboat. Pero hindi ito magiging madali. Paano nila mapapanatili ang supply ng oxygen? Ano ang mangyayari kapag naubos ang kuryente? Sapat ba ang pagkain sa lunar module? At paano sila makakabalik sa Earth ng ligtas? Lahat ng sistema ng command module maliban sa mga pinakamahalagang bahagi ay kailangan patayin upang makatipid sa kuryente. Ang resulta, bababa ang temperatura sa loob ng spacecraft sa ilalim ng nagyayelong antas. Wala rin silang kasiguraduhan kung kakayanin ng mga guidance instrument ang ganitong lamig. The guidance system is like your eyes and your foot on the throttle and your hands on the steering wheel. The question was, would the instrument be able to take the cold temperature? Sa tanging 15 minutong natitirang kuryente at oxygen sa sira nilang service module, agad silang lumipat papunta sa lunar module. Sa kabutihang palad, may isa pang magandang balita. May sobrang supply ng oxygen ng lunar module, subalit pansamantala lamang. Hindi ito perpektong sitwasyon, pero wala na silang ibang pagpipilian. The flimsy-looking spidery type vehicle. The crew compartment had no amenities whatsoever. It didn't even have seats. The skin of the crew compartment was about 12 thousandths of an inch thick aluminum. Kung hindi mag-iingat at mayroong isang naggalaw ng kanilang paa, maaaring mabutas ang pader at kapag nangyari yun, tatagas ang oxygen at sila ay mauubos lahat. Habang ito ay nangyari sa lupa naman, ang mga gumawa ng lunar module ay abala sa pagkakalkula kung gaano katagal itong kakayaning suportahan ng 3 katao kahit ginawa lamang ito para sa 2 katao. Ayon sa kanilang pag-usuri, 2 araw lamang ang kaya nito, subalit gaano katagal bago sila makabalik sa Earth, talagang walang nakakaalam. Ang tanong pa rin, paano natin maibabalik ang 3 lalaki na ito sa Earth? Mayroon silang 2 opsyon at ang una, gamitin ang main engine ng service module upang mabilis na makabalik sa Earth, subalit delikado dahil maaari itong tuluyang masira. Ang ikalawa, gamitin ang gravity ng buwan upang paikutin at itulak sila pabalik sa Earth kahit na madadagdagan ito ng 1 hanggang 2 araw na biyahe. Pinili nila ang ikalawang opsyon, lilibot sila sa paligid ng buwan upang gamitin ang lakas ng gravity nito bilang slingshot pabalik sa Earth. Subalit mayroong malaking problema, ang rocket ng lunar module ay hindi dinisenyo para sa ganitong operation, lalo na at nakakabit pa rito ang command module. Ang center of gravity ay tuluyang nawala sa ayos, kaya't hindi natugma ang mga control sa galaw ng spacecraft. Kapag lumiko sila pakaliwa, aangat patas ang module. Kapag pinababa, liliko naman ito pakanan, at para silang lumilipad ng mga fighter jet na mayroong maling label ng control. Subalit wala silang pagpipilian kundi subukan. Isinagawa nila ang 35 seconds rocket burn upang mapabilis ang biyahe. Subalit ayon sa mga calculation mula sa Earth, mawawalan sila ng kuryente at tubig bago pa sila makarating. Kailangan nila ng mas mataas sa bilis, subalit ang tanong, paano nila ito makakalkula? Ang onboard computer ng Apollo ay napakasimple. At bilang halimbawa, ito ay 1 taon pa bago maimbento ng Intel ang CPU microprocessor.
Ang Apollo Guidance Computer ay kayang mag-imbak lamang ng ilang libong numero ng RAM at ang lakas ng processing nito ay mas mahina pa kaysa sa isang lumang Nokia cellphone. Dahil sa pangyayari na ito, lahat ng calculation ay kailangan nilang gawin sa lupa at saka lang ipapadala sa kanila sa pamamagitan ng radyo ang mga instruction kung kailan dapat paandarin ng rocket, gaano kalakas ito at gaano katagal dapat tumagal. Kinailangan ng tripulante na kopyahin at sundin ng eksakto ang mga utos bago sila mawala ng signal habang dumaraan sa likod ng buwan. At ayon mismo sa mga kalkulasyon, ang 5 minutong pagliyab ng rocket ay makakabawas ng halos 24 hours na biyahe nila pabalik sa Earth, pero posibleng hindi pa rin yun sapat. Pagkalipas ng halos 1 hour nang magsimula silang mangalap ng datos, napansin nilang bumababa ang mga readings. Doon nila napagtanto na kung magpapatuloy sila sa ganung bilis, hindi sila aabot pabalik sa Earth sa oras. Kaya naman sila ay nag-decide na iwan munang naka-on ng guidance computer, pero sa kalaunan, pinatay na rin nila halos lahat ng sistema at nagpalutang na lang pabalik sa Earth sa napakalamig na temperatura, halos nagyayelo sa loob ng 3 araw. Para makatipid ng tubig, kailangan nilang bawasan ang kanilang iniinom hanggang isa na lamang sa 5 bahagi ng normal na dami. At ang mas malala pa, pinagbawalan silang itapon ng ihis sa kalawakan dahil maaari itong makaapekto sa direksyon ng spacecraft. Dahil dito, napilitan silang itago ang kanilang ihis sa mga bag at halos tumigil na rin ang pag-inom ng tubig. Naging dehydrated, giniginaw at kulang sa tulog ang 3 at si Fred Haise ay nagkaroon pa ng bladder infection at lagnat. At upang siya ay mapainit, niyakap siya ng 2 kasama niya para magbahagi ng init ng katawan at sa puntong ito, labis na ang hirap na dinaranas nila. Samantala, ang buong mundo ay tutok sa bawat update ng Apollo 13. If I may be serious for one moment and ask the entire audience for a moment of prayer for the crewmen of the Apollo 13. Nagkaisa ang mga bansa sa pag-aalay ng tulong at panalangin. Ang buong mundo ay nakamasid sa isang misyon na puno ng panganib, isang kwento ng tapang at pag-asa ng walang katulad. Subalit kahit ganon, may isa pang bagong problema. Dumarami ang carbon dioxide sa loob ng lunar module at kung hindi ito mailalabas, sila ay masasakal sa sarili nilang hininga. Paubos na ang carbon dioxide filters ng lunar module pero marami pa ang nasa command module. Ang problema, hindi magkasya. Ang mga filter ng command module ay parisukat habang ang mga butas sa lunar module ay bilog. Kaya naman kailangan nilang maging malikain. So our problem was, how do we connect this square canister to a system that will only accept round filters? May natitira pang 2 araw sa biyahe pabalik sa Earth, kaya napakalaking hamon pa rin ang kanilang sitwasyon. Ang problema, ang mission control sa lupa ay makagagawa lang ng prototype habang ang actual na pagbuo ng solusyon ay kailangang gawin mismo ng tripulante sa kalawakan, gamit lamang ang mga instruksyong ipinapadala sa kanila sa pamamagitan ng radyo. Kahit ang paglalarawan lang ng aparato ay mahirap na, pero sa kabutihang palad, nagawa ng crew ang imposible. Gamit ang plastic bag, karton at duct tape, nagawa nilang buuin ng isang pansamantalang air filter na nagligtas ng kanilang buhay. Matapos masolusyonan ang problema sa kuryente, tubig at pagkain at carbon dioxide, ang pinakamalaking hamon ay nananatili pa rin kung paano sila makakabalik ng ligtas sa Earth. Ang plano ay lumapag sa Pacific Ocean, pero dahil sa kondisyon ng spacecraft, maaari silang mapunta daang-daang milya palayo sa target na location. Bukod pa rito, ang mismong pag-re-enter sa Earth ay isang sugal. Mula sa buwan, kailangan mong pumasok sa atmosfera sa isang tinatawag na re-entry corridor na 2 degree lamang ang lapad na parang isang phase-shaped wedge sa langit. You had to come down that 2-degree wedge. If you came in too shallow, you'd skip out, like skipping a stone on water. Sa kasamaang palad, masyadong mababaw ang anggulo ng pasok at patay na rin ang guidance computer. At ang ibig sabihin, kailangan nilang itama ang direksyon ng mano-mano. Kinailangan nilang itapat ang imahe ng Earth sa gitna ng bintana ng spacecraft at tumaasa na tama ang anggulo. 14 seconds later, Jack said stop. I hit the stop button. And in between that time, we juggled the Earth, up and down and sideways. And then, of course, we waited. Ang huling hamon para sa mga tripulante ay bumalik sa nagyayelong command module at paandarin muli ang mga kontrol nito bago ang huling paglipad pabalik sa Earth. Ang problema, wala pang umiiral na paraan kung paano ito gagawin. Karaniwan ang paggawa ng ganitong mga pamamaraan ay tumatagal ang ilang buwan, pero sa pagkakataon na ito, nagawa ito sa loob lamang ng 3 days ng mga flight controllers sa ilalim ng pamumuno ni Flight Director Gene Kranz. Ang team sa lupa ay gumagawa ng ilan sa mga pinakamahalagang calculation sa kasaysayan habang nasa ilalim ng matinding pressure. Bawat numero, bawat formula, bawat decision ay kailangang eksaktong tama dahil isang maling move lang tapos na ang lahat. Pagkalipas ng ilang araw, 9 na oras bago ang re-entry, bumabiyahe na sila sa bilis sa 32,000 kilometers bawat oras o 20,000 miles per hour. Sinusulat ng mga crew ang mga bagong instruction sa mga piraso ng papel na nakikita lamang sa loob ng spacecraft at umabot ng mahigit 2 oras ang buong proseso ng paghahanda.
approach survival of the crew and the survival of the system. The systems would get so cold that we were worried that possibly the batteries might freeze. Pero sa kabutihang palad, naiflip ng crew ang mga switch para paandarin ang command module. Nagulat ang lahat at gumana ito. Lahat ng system ay nag-boot up ng maayos. Natiis ng mga components ang matinding lamig na lampas pa sa kanilang design limit. Matapos ito, iniiwalay na nila ang service module. Habang ito ay daang-daang lumalayo, ngayon lang nila nakita ang buong pinsala. Wasak ang isang buong bahagi ng module dahil sa pagsabog. Subalit may panibagong pangarib na lumitaw. Posibleng naapektuhan din ng pagsabog ang kanilang heat shield. Ang nag-iisang proteksyon nila laban sa matinding init ng pagpasok sa atmosfera ng Earth. Kung masira man ang heat shield, malaki ang posibilidad na masunog ang buong crew sa atmosfera. Subalit sa mga sandali na ito, wala nang oras para isipin pa yun. Kailangan na nilang ihiwalay ang kanilang lunar module lifeboat at magsimula na ang pinakadelikadong bahagi ng biyahe, ang re-entry. Pagpasok ng kanilang spacecraft sa atmosphere ng Earth, ito ay naging nagniningas na bolang apoy sa langit. Ayon sa plano, dapat ay 3 minutong blackout lamang ang communication, isang panahon na kung saan wala silang contact sa mission control. Subalit ang lumampas na ang 3 minuto at wala pa ring naririnig, kinabahan na talaga ang lahat sa lupa. Tahimik ang buong mission control, tila lahat ay nagdasal sa parehong sandali. Marami ang natakot na baka nasunog na ang Apollo 13 habang pumapasok sa atmosphere, at bigla na lang may narinig silang kakaiba. Matapos nilang tumagos sa atmosphere, nag-deploy na ang crew ng kanilang mga parachute at ligtas silang bumagsak sa Pacific Ocean noong April 17, 1970 matapos ang 142 hours, 54 minutes at 41 seconds ng matinding pakikipaglaban para mabuhay. 3 buhay ang nailigtas at talagang milyong-milyong dasal sa buong mundo ang sinagot. Pagkatapos ng mission, nagsagawa ang Apollo 13 Accident Review Board ng masusing investigasyon. Natuklasan nilang ang sanhi ng pagsabog ay isang short circuit nang binago ang fuel tank number 1 para magkasya sa Apollo 13. Itinaas ang voltahe ng mga heater mula 28 volt tungo sa 65 volt DC. Subalit hindi na-upgrade ang mga thermostatic switch para kayanin ng bagong voltahe. Sa uling test launch bago ang launch, nasunog ang Teflon insulation ng tangke na nagdulot ng short circuit at kalaunan ay malagim na pagsabog. Ngayon ang command module ng Apollo 13 ay nakadisplay sa Kansas, Cosmosphere at Space Center, habang ang lunar module naman ay pinaniniwalaang nasunog sa atmosphere ng Earth. Hindi na muling nakabalik sa buwan ang 3 astronaut, subalit si James Lovell ay naging kauna-unahang tao na 2 beses nakalapit sa buwan. At kahit hindi nila natupad ang layunin na lumapag sa moon, tinawag pa rin nila itong a successful failure dahil kahit sira ang spacecraft, naibalik pa rin ng NASA ng ligtas ang buong crew. Ang mission ng Apollo 13 ay nagbigay ng napakaraming aral sa larangan ng engineering at spacecraft design na siyang naging susi sa mga tagumpay ng mga susunod na Apollo mission. Ang kwento ng Apollo 13 ay patunay ng talino, tapang at diwa ng pagkakaisa ng tao. Isang makasaysayang sandali na kung saan ang imposible ay naging posible. Ang pagbabalik ng 3 lalaki mula sa 200,000 miles sa kalawakan ay mananatiling isa sa mga pinakadakilang kwento ng lahat ng panahon.